JP, ano ang gagawin ng LTO para mapababa ang accident rate sa bansa? Ella, ayon sa Land Transportation Office o LTO, ima-maximize nila yung pagpapakalat ng impormasyon ukol sa mga regulasyon sa trapiko sa social media. Ito nila yung pinaka-practical na approach na pwede nilang gawin para maabot ang mas maraming mga Pilipino. Makikipag-ugnayan din nila sila sa mga local government units o LGU. Gayon din sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at sa Philippine National Police o PNP. Ang layunin nila ay makapagbuo ng mga polisiya para sa mas striktong pagpapatupad ng mga traffic regulations. Ayon nga sa LTO, ang target nila ay maibaba sa 35% ang accident rate sa bansa sa taong 2028. Ayon sa pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, mabigat ang epekto ng mga road accident dahil meron itong malaking epekto sa mga pamilyang naiiwan ng mga nagiging biktima. Sa datos na binanggit ng LTO mula sa World Health Organization o WHO, nasa 1.3 million ang natao ang namamatay dahil sa mga aksidente sa kalsada. Sa Pilipinas, umaabot ng 32 tao kada araw ang nasasawi dahil sa aksidente. Ayon sa LTO, nasimulan na ang hakbang para sa kampanya sa road safety sa naging implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Gayon din ang paglalagay ng EDSA Busway, Greenways Project at iba pang active transport project ng Department of Transportation o DOTR. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Pasig City.